farmers are caught in a perfect storm. Fuel they can't always access, fertilizer prices that have more than doubled, and a planting season that simply cannot wait. The Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG has been one of the loudest voices warning that this is not just an energy crisis, it is a food security crisis. In a letter to the President dated April 12, SINAG advised against any tariff reductions in the industry as the Middle East conflict drags on. The closure of the Strait of Hormuz has disrupted about 20% of the world's oil supply. Up to 30% of global fertilizer exports pass through that critical route. Joining us now is SINAG Chairman, Engineer Rosendo So. Magandang umaga po, Engineer. Welcome to the program. Yeah, magandang umaga, Kathy. Magandang umaga sa lahat. So, Engineer, nakapanayan po natin dito sa programa noong Tuesday si Rene Almendra. Siya po yung LEDAC Private Sector Representative. At sinabi niya po, kailangan na natin maghanda sa tail lags na kanyang tinatawag ng krisis. Kasama na po riyan yung full impact ng fertilizer price spikes, lalo na sa protein prices. Pakinggan lang po natin yung bahagi ng sagot niya. Even when the price of fuel goes down, there are other items that will not go down immediately. One of them is the price of urea, which was at about 400, is now going towards 800. And the farmer who will buy that fertilizer will now charge more for his produce, which eventually will be used for feed. So that's going to take a few months. And we were calculating maybe third or fourth quarter, you will see the full impact of the fertilizer spike on food pricing, on protein pricing. So, Engineer, gaano po ba katagal bago maramdaman ng taong bayan yung pagtaas ng presyo ng pagkain? Yeah, so far no, yung ani kasi natin is itong March and April. So yung farmers hindi pa naramdaman yung pagtaas ng price ng fertilizer. Pero yung fuel naramdaman na yung pag-harvest. Itong pagtanim, we expect na mararamdaman kasi yung urea nga from 1,600 ngayon sa market umakyat na ng 2,600 to sa tingin natin yung kung parating yung $800 per metric tons, aabot yan ng 2008 dun sa retail. So doon natin maramdaman yung pag-akyat ng farm gate ng inputs, no? Pero yung fuel, yung mga nag-aani, yung mga nagta-transport ng food, nafe-feel na natin ngayon yung disconnection from farm gate to retail. Doon pa lang ang namomblema tayo as of now. Doon po sa disconnect, Engineer, ano po yung impact doon sa bentahin sa markets in terms of pork and chicken prices? Yeah, kung makita natin, no, yung price ng fuel ngayon nasa 150 pesos. Bumaba ng 20 pesos, so nasa 125 to 130. Pero yung farm gate sa ngayon is 190, no? Yung sa pork, yung chicken is 90 pesos. Pero doon sa retail price ng market, mataas pa rin, no? Umabot ng 370 yung itong kasim, yung liempo nasa 420 na. Pero compare last year, kung same month ng April, ang presyo ng itong farm gate price ng pork nasa 212, no? Yung average ng farm gate price, no? Pero yung nasa retail nasa 361 tsaka 377 lang yung liempo. So kung makita natin doon yung disconnection na sinasabi natin, yung price, no? And yung sa chicken ngayon from 90 bumaba pa sa 85, pero yung sa retail nasa 200 pa rin. So yun ang disconnection na sinasabi natin. So ito pong disconnect, lalaki po ba? Magwa-widen yung gap by the third quarter?
Kung hindi tutukan ng ating government. Pero may nakita kaming pwedeng gawin ng government, no? Kagaya kasi yung fuel natin, ang kinokolekta na VAT is umabot ng 15 pesos, nakita namin last week. Yung dating kinokolekta natin na VAT, nasa 5 pesos lang. Baka pwedeng i-fix na lang yung 5 pesos. Yung 10 pesos, yun ang i-discount, no, sa fuel. Kasi may pinag-uusapan sa Congress kung tatanggalin yung VAT totally. Sa akin, huwag tanggalin yung total VAT, pero doon natin pwedeng ma-adjust, no? So, i-fix yung 5 pesos na dating nakokolekta, hindi pa rin nawala doon sa ating government, pero at least yung additional na 10 pesos na kinokolekta ngayon, mabawas dun sa fuel. Yun ang isang Tsaka yung excise tax na napermahan na ng Kongreso, na yung diesel almost 6 pesos ang pwedeng mabawasan, sa gasolina 10 pesos. Pwedeng i-implement na ng government yun para at least yung sa gasolina almost 15 pesos ang mawala. Sa diesel din almost 15 pesos ang ibababa. So hindi pa po kayo kontento doon sa pagsuspinde sa excise tax on LPG and kerosene. Kailangan din po ito mangyari sa diesel and gasoline. Yes, yung VAT, sa tingin natin hindi naman natin babawasan yung sa government kung i-fix lang yung 5 pesos na dating kinokolekta. Kasi yung 15 pesos ngayon, sa tingin natin, mas malaki masyado, no? Kasi yung MOPS ng Singapore tumaas, malayo. Dati ang crude price saka yung MOPS malapit, no? Kung 90 plus yung world market, yung MOPS nasa 97, ganun lang. Ngayon kasi umabot ang diferensya is wala tayong masyadong refinery dito, so dun finished product yung kinukuha natin. So yung $200 plus per barrel, doon binabase. So ang koleksyon ng VAT natin mas malaki, no? Umabot ng 15 ang nakokolekta. So doon, sa tingin namin, kung pwedeng bawasan yun, yung government, ang ipataw na VAT lang yung kagaya dati 5% collection, 5 pesos collection. So mababawasan sa atin consumer yung 10 pesos na sinasabi natin. Yung pong apela ninyo sa Presidente, have you heard back? Kasi nagpadala po kayo ng appeal letter noong April 12, pero patungkol ito sa hiling ninyong wag nang tanggalin yung taripa sa imported pork, chicken at corn. Yeah, good news, no? Yung nahabol natin yung announcement ng Presidente. So ang sabi ng Presidente, hindi basta-basta kailangan ibaba yung taripa, kailangan mag-consultation with the agri-industry. So next week, mag-uusap kami ng ating Secretary ng Agriculture, si Secretary Chu Laurel, para at least mapag-usapan yung win-win solution na hindi matamaan ang ating agri-sector. Alright, salamat po sa update at sa inyong explanation. Salamat, Rosendo So, the Chairman of SINAG.